Narinig mo na ba ang nangyari sa Balanggiga, Samar? Nalaman mo na ba kung paano ubusin ng mga waray ang sundalong Amerikano sa panahon ng pananakop? Diyan ka lang at ako ang bahalang magkwento sa'yo. Taong 1901, kasagsagan ng digmaang Pilipino at Amerikano. Nagtalaga ng base militar ang mga Amerikano sa pantalan ng Balanggiga upang mapigilan ang pagpapadala ng mga supply ng armas, pagkain at iba pang pangangailangan sa buong Kabisayaan sa kasagsagan ng digmaan. Sa pamumuno ni Captain Thomas Connell sa Hukbong Company C, panahon din ito ng tagutom at ang mga bigas, prutas, gulay at iba pang pangangailangan ng mga naninirahan dito ay sapilitang kinukuha ng mga Amerikano. Kasama pa dyan ang pagdakip sa 80 kalalakihan at sapilitang pinagkatrabaho ng walang sapat na tubig at pagkain. Hindi na ito nagustuhan ng tumatayong leader ng mga taga-Balanggiga na si Valeriano Abanador, isang dating guro. At sila ay nagplano ng malakihang pag-atake sa mga Amerikano at para mapalaya ang 80 kalalakihan na kanilang kinulong. Umaga ng September 28, 1901, daang-daang mandirigmang netibo, ang karamihan ay tanging dala ay bolo lamang ang armas. Ang iba sa kanila ay nakasuot ng pambabae na animoy magsisimba at patungo sa sundalong Amerikano. Dito na ginapang dahan-dahan ni Pinunong Abanador, ang nakatalagang gwardya ng Amerikano. Inangat ang dalang ratan at sumigaw ng malakas na, "Atake mga Balanggiganon!" Pinatunog ang kampana ng Balanggiga at nagsimula na ang pag-atake. Dito sumiklab ang galit ng mga waray, tumakbo palusob sa mga Amerikano, walang ibang rason kundi pigin ang dayuhan. Sa bilang ng 74 na Amerikano, nasupil nila ang 36 dito. Ang natira ay puro sugatan. Sa hanay ng nititibo ay nasawi lamang ay 28. Nang nalaman ito ng hukbong Amerikano, ipinag-utos na General Jacob Smith na lusubin ang lugar, idamay ang 10 taon pataas na batang lalaki, at nagtungo ang mga malalaking bilang na Amerikano para isakatuparan ng utos. Gusto niyo ba ng part 2? Mag-comment lang kayo. Ako si Chance, ako ang magsasakang mananalaysay.